dapat iwasan? Ay talagang iwasan na natin yung bili ng bili tayo ng mga, alam mo na, siyempre may mga dilata dyan, may mga nakabote dyan. Siyempre, ang tataas ng asukal niyan. Alam ba na cause nito ng bad cholesterol? Akala na, hindi mo na kumakain ng karne eh. Bakit ganun? Eh, taba din. Eh, siyempre, nandun yun. So, itong tinatawag na mga tinitake natin na ganito, siyempre, kailangan talaga nating labanan. At iwasan natin ng mga fast food. Siyempre, kaya nga fast food eh. Kaya yung mga dilata na yan, lahat yung mga yan, siyempre, kahit na sabihin mo, babasahin mo pa yung label din. Eh, paano kung label lang yan? Pero in reality, hindi naman lahat inilalagay dun yun kung ano talaga yung totoong main na kung ano lahat yung ingredients niyan. Kaya the best way for us to feel free, sabi nga ng ating propetisa, gumawa ka ng sarili mo. Bakit? Mahirap bang maglaga ng kamote? Mahirap bang kumain ng saging na sabang nilaga? Kung ayaw mo ng hilaw, di ilaga mo yung saging na saba. Alam niyo po mga kaibigan, isa yan sa mga paboritong kainin, yung nilagang kamote at saka yung nilagang saba ng saging. Pangalawa, timplado na. Hindi ka ba natutuwa na ang Panginoon, tinimpla na yung papaya? Huwag mo nang pakialaman, yun ang problema ng tao. For example, avocado, timplado na. Lalagyan pa nung dilata na yung, alam mo na, yung... Ay, yung parang spread, ano ba yun? Hindi, yung evaporada ba yun o kondensada? Ay, yung kondensada. Oo, ibig sabihin, ang Pampatamis pa. tanong, anong laman ng kondensada? May sugar. Eh, simple din yun. Refined. Eh, ang problema, how do we know na yung gatas na yun eh, healthy yung baka? Eh, nilalagyan nga ng recombinant bovine growth hormone para mag-lactate. Para lang mapabilis yung kanilang proseso. So, ang point, eh, pag ginawa ng Panginoon, for example, saging, eh, yung ginagawa pa ng Pilipino, saging na sa baha, ready na, kakainin na lang siya. Templado na. Alam mo gagawin? Pipirituhin. Eh, sino mabubuhay sa pinirito? Sukalan pa. Di simple carbo na naman. Hindi yun ang mabigat. Tutuhugin pa. Anong tawag doon? Barbecue. Ay, Banana cue pala. So, ang tanong, napakalupit. Pinirito mo na, tinuhog mo pa. Ano ba naman yan? Kaya kung tatanungin mo, templado na eh. Huwag na tayong humirit. Kaya tayo nagkakasakit kasi masyado tayong, ano tawag dito? Matalino. Sa sobrang katalinuhan ng tao, kaya tuloy, yung parigalo ng kalusugan, napapabayaan at humahantong tayo sa malungkot at masalimuot na karanasan sa buhay. Na kailangan talaga nating magpakatotoo. Kung anong binigay, huwag na nating dagdagan. Kainin natin dahil ang Panginoon ang nag-design. Kaya nga binanggit sa Testimony Volume 7, 134, na ang sabi doon, let us teach people to eat more fresh. Diba pinasa mo nung nakaraan yun? Opo. Diba? Ang tanong, kaya pala fresh. Buhay pala yung enzymes nito. Hindi mo na kailangan gamitin pa yung bank enzyme reserve mo. Ibig sabihin, mahaba yung buhay mo. For example, kumain ka ng saging na hinog, eh hindi na kailangan mag-release ka ng maraming carbohydrates at yung liver mo ay magpadala pa ng maraming bile acid o yung liver enzymes para i-turn yun into glucose. Kasi nandun na yung built-in na kasama na sa package na nandun na mismo yung panunaw. For example, pinya. Hindi na kailangan tunawin yung pag-uya mo niyan. Automatic, may pantunaw din siya. Kasi may enzymes nga. Papaya, the same thing. Ginagamit nga yung papaya na meron tinatawag na built-in enzymes eh. Kaya nga may enzymatic therapy. Na ito yung problema ng karamihan. Alam ba ngayon sa pag-treat ng cancer ngayon? Na napag-aralan na rin sa iba't ibang magagaling na mga wellness. Meron tinatawag na enzyme therapy. Enzymatic. What do you mean by that? Meron silang mga product na ang problema kasi ng tao, pag kumain ka, hindi ma-absorb. Kaya nagbibigay sila ng special na panunaw kasi yun ang problema ng karamihan ng mga tao, lalo na pagka umabot na sila sa edad na 50 or pataas. Kaya pag hindi binigyan nun, hindi makuha yung tamang nutrients na kailangan ng katawan. Na yun yung nire-reserve natin ngayon na huwag mong overusin. Kaya pala tama ito na huwag kakain ng in-between meals. Kasi yun pala yung dahilan. Kaya yun yung cause ng diabetes. Dahil yung liver mo, yung pancreas mo, digestive system mo,
hindi na ma-regulate yung pagkain na pinapasok mo, kaya tumataas yung blood sugar dahil hindi na makapaglabas ang pancreas ng enough insulin enzymes para i-turn ang glucose i-turn yung tinatawag na ma-regulate yung glucose into energy na ma-travel at makapasok sa blood. Ayan. Pasensya na, Dok, kailangan ko kayong ikat. For sure, ang ating mga manonood ay talagang mabibitin dahil